It's hashtag Freshness Day. Kaya naman deserve natin ng super fresh na food trip. Di ba, Lynn? Yeah! Kailangan ko food trip. Ayan. Ako lagi, I agree. Kaya i-ready nyo na ha, yung mga bayong nyo at mga malengke tayo ng fresh na seafood dito sa Palengke Hopping! Mahilig kami dalawa sa seafood. Ayan, ako sinabi niyo pa. Nako, eto na. Siguradong lami o masarap ang ulam natin dahil mamamalengke tayo sa Lapu-Lapu City, Cebu. Lynn, naku! Pangalan pala, Lapu-Lapu eh, di ba? Lapu-Lapu. Seafood, Oo. Maayong buntag, chef. Sa Chef. mga taga Cebu dyan. Nako, Maayong ayun buntag. naman, buhay na buhay ang palengke, oh. Oo. Dami na, chef. Asan Maayong ka? buntag! Yes, maayong buntag sa inyo, beautiful ladies. At syempre, maayong buntag sa ating mga kapuso. At tuloy-tuloy nga yung food adventure natin dito sa Cebu. Specifically, Lapu-Lapu City Public Market. Pero bago natin ituloy yan, mga kapuso, isi-share ko muna sa inyo ang isang malupit na food discovery na nakita natin kahapon. Ayan, oh. Kasi part pa rin nung ating Cebu Mangoes Festival, nakisaya tayo at nakitikim sa Giant Mango Halo-Halo kasama ang ating mga kapusong Cebuano. Actually, nagtulong-tulong pa nga po yung mga Cebuano chefs at mga foodie para mabuo ang 200 kilogram Giant Halo-Halo na pinasarap ng iba't ibang sangkap na ating paborito. At syempre, ang bida rito, ang idinagdag na nagpapasarap sa halo-halo na ito. Ano pa nga ba? Ang ating mango Cebu Mangoes. Ayan o mga kapuso, syempre nag-uumapaw. Ang sarap sa laki nito na umaabot sa 5 feet in diameter at 3 feet in height. Ayan o, ganun kataas po yan mga kapuso. Syempre, hindi ko na rin palalampasin makihalo gamit din ang aking giant kutsara. At syempre, tinikman ko na rin ang giant halo-halo na mas pinasarap ng homegrown mangoes ng Cebu. Ang giant halo-halo event ay bahagi ng Cebu Mangoes Festival para maibida ang ipinagmamalaking bangga ng ating mga kapusong Cebuano. Talaga naman, confirmed, masarap talaga ang fresh mangoes ng Cebu. At syempre, bukod sa fresh mangoes, with our palengke hopping naman, food discoveries din natin. Yung iba't ibang klase ng isda na meron sila dito kung saan nakuha nila ito doon sa islands ng Olanggo at Caubian. At ito, not your usual stuff na nakikita sa ating mga palengke na kadalasan kasi tilapia at saka mga bangus lang eh. Ano pong isda ito? Answer. Suwahan. Ah, Suwahan, ito po ay katambak. matambak. Katambak. Natambak. Katambak. Tambak. Okay, sorry. Ayan, yung suwahan po, anong kalasan ito? Lasa rin ng maya-maya na yun. Maya-maya. Ito po yung totoong maya-maya mga kapuso ah. Ito yung original na maya-maya. Mas mahal ito. Minus to. Ano po itong, magkano ang presyo nito? 350 ito. 200 lang. Ayan o, kung makikita po ninyo yan, hindi po siya masyadong, ayun, yung scale niya medyo weird. Para siyang parang is-is yung feel niya. Pero yun nga po, sabi ng ating mga kapuso dito, imbes na magmaya-maya ka, suwahan na lang yung gamit mo. At hindi lang yan yung isa sa mga not your typical palengke finds na nakita dito sa Lapu-Lapu City Public Market. Kasi nga, na-discover ko rin, first time ko makakapagluto ng bakasi. Bakasi po is reef eel. Sabi nila parang moray eel daw ito, yung mga maliliit na klase. Ito po yan, oh. Yan po yung itsura ng ating bakasi. Ay maliliit siya, more or less mga 250 to 300 po yung kilo. At gagawa tayo ng isang masarap na dish for our kapusong Cebuano dito. Bakasi with tausi. So basically, ano, tinatawag na tayo ng pan natin. Lagyan lang natin ng cooking oil. Yan. Tuloy-tuloy lang yan. At syempre, uunahin muna natin isang kutsa yung ating isda. So, on high temperature, lalagay lang natin yung ating fish. Yun, oh. So at this point, we're basically building flavors para dun sa ating dish. Lalagay na natin yung, syempre pag seafoods normally, pwede rin pong optional. We will be putting in ginger, tsaka yung ating tomatoes.
Yan. So, again, like sabi ko nga, we're building flavors, umami yung nilalagay natin dun sa dish natin. And then after that, we will be adding also the rest of our aromatics, yung ating onions and garlic. Okay? Yan o. So, hayaan lang natin tong magsama-sama yung flavors pag naamoy natin. Mabango na po ba? Mabango na? Ayan, yung mga kapuso natin dito, gumagano na yun. Naaamoy na nila yung ating ginigisa at sinasangkot siya dito na bakasi. So after nyan, tutuloy lang din natin. Ito na yung salty component natin, yung ating tausi. Ngayon, iba't ibang klase po kasi yung tausi na nabibili natin, lalong-lalo na sa palengke. May different levels of saltiness yan. So, importante po na tikman nyo muna bago nyo ihalo. Kasi like this one, hindi na tayo mag-a-add ng salt or any other seasoning kasi sakto na para sa akin yung alat ng ating tausi. And to complete yung ating dish, yung ating leeks and yung ating bell pepper. And then after that, of course, yung ating stock or in this case, water. So pakukuluin lang po natin to more or less mga 10 to 15 minutes. Bahala na po kayo kung gaano kanipis or gaano kakapal yung sauce or yung sarsa or sabaw na meron dun sa inyong bakasi with tausi. Pero ito po yung mas prefer kong itsura. Ayan, oh. Makikita natin. At syempre, sir, tara po. Ma'am, halika muna. Come in. Patitikman natin yung ating mga kapusong Cebuano dito. Titingnan natin kung pumasaba yung ating dish. Tara, ma'am. Ito po. Tikman nyo, ma'am, kung pasado ba. Lagi po ba kayong nakain ng bakasi? Yeah. Kilalang kilala nyo ang lasa niyan. O, sumabaw muna si ma'am, oh. O, ma'am, yung isda naman, tikman mo kung paanong timpla ko dyan, kung pumasa naman. Mainit po, ah. Ayan, oh. Kamusta, ma'am? Masarap. Masarap po? Masarap. Pasado, ma'am? Masado. Pwede na po ba akong ampunin ng Cebu ngayon? Pwede na. Ay, syempre, mga kapuso. Ayan. Pwede. Pumasa kayo, ma'am? Ito ang ating bakasi with tausi. Lami ba? Lami? Yes, masarap. Ay, talaga naman. Lami. Tao talaga ang ating niluto. Nakachamba na naman tayo, mga kapuso. Pero, hindi siya nagtatapos. Yung ating adventure kasi, meron pa tayong hatid na sorpresa sa ating mga kapusong Cebuano. Kaya tutok lang sa inyong pambasang morning show kung saan laging una ka, unang hirit! From Bulacan, lipad tayo agad sa papuntang Lapu-Lapu City sa Cebu. Nandyan ngayon si Chef JR para sa mga fresh na seafood at para maghatid na rin ng sorpresa. Hi, Chef! Simulan mo rin! Maayong buntag! Maayong buntag sa inyo dyan, mga kapuso, beautiful ladies. At tama po kayo dyan. Tuloy-tuloy yung ating adventure dito sa Lapu-Lapu City Public Market. At kanina, tayo yung nasorpresa kasi first time ko talaga makapagluto ng bakasi. At tayo, we will return the favor kasi tayo naman ang mamimigay ng sorpresa sa ating mga kapusong Cebuano dito mismo. Tatawagin natin itong Say It in Cebuano! Literal, may tatanong tayo, kailangan lang nilang mag-reply o mag-respond in Bisaya. Ito, unahin natin, ma'am. Mayong buntag. May buntag po. Ano pong sasabihin nyo para sa kagaya kong turista? Paano nyo po ako i-welcome? Nagpasalamat ko nga naabot ka diri sa upon. Kay arong makakita minimo. Kay wami kakitag personal. Ano po yung sabihin mo? Ano po sinabi nyo, ma'am? Daghang salamat. Daghang salamat. Yan, alam natin yan. Daghang salamat. Dahil dyan, syempre tumataginting ng mga UH merch ang para kay Mami, ma'am. Thank you so much. Daghang salamat! Syempre, mamimigay pa tayo. Hindi lang yan. Very interested akong malaman yung mga e-terms dito. So, ma'am, mayong buntag. Ma'am, total, kusinero po ako. Paano nyo ako aalokin pag gusto kong mamili ng mga tinitinda ninyo? Palit ka, sir. Wapa, labas, isda, saman. Pila man imuha, labas kayo. Kaayo, alam ko po yun. Yung labas, ano yun, ma'am? Fresh. Fresh! Fresh na fresh ang mga tinda ni Mami dito. At dahil dyan, UH merch for you! Salamat. Eh, tamang-tama, magagamit nila dito sa kanilang pagtitinda yan. Siyempre, yung ating UH shirt. Siyempre, marami pa tayo. Very interesting. Kasi,
dahil na-expose ako sa Southern Philippines, so somehow nagiging familiar na rin sa akin yung mga Bisaya terms. At saka ito, Ma'am, teka lang ha. Busy ka dyan. Mayong buntag. Mayong busog, sir. Ma'am, turuan mo naman ako. Gusto kong maglambing sa asawa ko. Paano ko siya lalambingin sa Bisaya? Honey, gusto ko mag-date tayo unya. Ano pong ibig sabihin nun? Date. Magde-date? Magde-date kayong dalawa. Oo. Paano ko naman siya bibigyan ng mga mabubulaklak na salita in Bisaya? In Bisaya, Paano ko siya lalambingin? Bukod sa yayayain ko siya mag-date. Inday, gigugmata ka. Ano pong ibig sabihin nun? Gihigugma, I love you very much. Ano po yun? Dihigma? Gihigugma. Dihigugma. Gihigugmati ka. Kaayo. I still have the entire day para matutunan yung sinasabi ni ma'am, pero I love you too, everybody. Ayan ma'am, dahil dyan, may UH merch po tayo. Thank you. Daghang salamat po. Ito pa. Daghang salamat po. Ito pa, oh. Ma'am. Ay, ma'am. Morning. Mayong buntag. May buntag, Ma'am, paano niyo po babatiin yung mga kapuso natin na hindi na po nakakauwi sa Southern Philippines, lalo na sa Cebu? Paano niyo po sila aayain na umuwi na ulit? Mayong buntag sa tanan taga Manila nga gusto mo nga rin sa Cebu. Hapit lang ta diri sa Lapu-Lapu Public Market kay natin daghan mga fresh food isda. Yes. Dahil po sa fresh isda, kaya niyo sila pauuwiin. Yes. Okay, tama mga kapusong, mga kasama nating kapuso na nasa iba't ibang parte ng mundo na kailangan ng umuwi. Naghihintay daw sa inyo yung fresh na mga At isda. saka dried mango. Dried mangoes, of course. Dahil dyan, ma'am, maraming salamat po. Yes, ito po ang ating UH merch. Mug and Thank shirts you. natin, mga kapuso. Diyos Thank ko, you. napakasaya ng ating palengke hopping. Ang dami nating natututunan. Kaya yun din yung i-share natin sa mga kapuso. Kaya lagi nyo kami samahan sa ating pampansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit. Unang hirit. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.